Mula Luzon, Visayas at hanggang Mindanao, Maayong adlaw sa tanan, naharak si Eid. isang makakalikasang araw sa mga kasama natin ngayon sa Zoom at maging sa ating viewers from Facebook Live. Nasasabi ka ba sa bagong kaalaman na matutuklasan tungkol sa pag-aaral ng agham pangkaligiran? Alamin natin yan ng sabay-sabay kasama ang ating masigasig na resource speaker sa araw na ito. Inihahandog ng Philippine Association of Environmental Science Student ang PANTAS, Environmental Research in the Local and Global Setup. Ngayong ika-22 araw ng Agosto sa kasalukuyang taon, ang ating programa ay dadaloy mula 3:00 hanggang 4:30 ng hapon. Kaya't samahan niyo kaming matuto at matunghayan ang isang makabuluhang talakayan. Ngunit bago natin simulan ang programang ito, hayaan nyo kaming ipakilala ang aming sarili bilang inyong lingkod na tagapagdaloy sa hapong ito. Hello, hello Philippines! Ako si Martina Victoria M. Cabrera mula sa Cavite State University, ang kasalukuyang Assistant Regional Director of Luzon ng Philippine Association of Environmental Science Students. At ako naman, si Zerina Zane P. Barrios mula sa Cavite State University, ang kasalukuyang Assistant Vice President for Internal Affairs ng Philippine Association of Environmental Science Students. Bago tayo magpatuloy sa mga nagnanais ng e-certificates, maaari kayong makakuha nito matapos ang webinar. Just fill in the evaluation form na ilalagay sa ating comment section ng FB page live webinar. Paalala lamang na ang evaluation form ay bukas lamang simula mamaya hanggang bukas ng 8:00 ng gabi. Ngayon naman, ipinakikilala ko sa inyo ang aming organisasyon, ang Philippine Association of Environmental Science Students. Pero, ano nga ba ang PAES? Kami ang samahan ng mga mag-aaral ng Agham Pangkaligiran ng Pilipinas, at kung nais nyo namang makiisa sa amin o maging kabilang sa aming samahan ng Agham Pangkaligiran ng Pilipinas o PAES, ay malugod ho namin kayong tinatanggap. We are the National Association of Organization from both undergraduate and graduate levels of degree programs aligned, related, or equivalent to environmental sciences and environmental management. Tinatanggap din po namin ang mga organisasyon mula sa environmental engineering, environmental planning, environmental biology, at marami pang iba. At kung nais nyo namang maging bahagi ng aming samahan o mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong magpadala ng email sa membership.paes@gmail.com. Ipinagmamalaki rin ng Philippine Association of Environmental Science Students ang member local organizations. Makikita natin kung gaano nakalawak ang narating ng aming samahan sa buong Pilipinas. Makikita rito ang mga organisasyong kasapi ng PAES mula sa iba't ibang universidad, mula Ilocos Norte hanggang Zamboanga del Sur. Nakasalukuyan ay mayroon na po tayong 59 na universidad na miyembro ng PAES. Para makasabay kayo sa mga inilalahad naming mga kaganapan sa PAES, maaari ninyo kaming i-follow sa Facebook page ng PAES at para sa ating mga miyembro, huwag kalimutang sumali sa ating PAES Members Facebook group. And of course, for more details, you can follow our other social media accounts. Sa Instagram ay @nbisci_students_ph kung saan pwede ninyong makita ang mga larawang ng mga kwentong ganap sa buhay NBisci. And for our YouTube channel @Environmental Science Students PH. Kaya naman, don't forget to like, share, and subscribe para mabalikan at mapanood ng paborito ninyong episode. And do not also forget to click that notification bell button para lagi namin kayong ma-notify sa mga bagong ipopost so you won't miss any interesting episodes. At ito na nga,
Muli naming inihahandog ang isa sa mga programa ng PAES, ang Pantas Environmental Research in the Local and Global Setup. Ngunit bago tayo magsimula sa ating formal na webinar, ating munang alamin ang ating presentation outline ngayong hapon. Para sa ating presentation outline, meron tayong baselining using menti.com, opening remarks at introduction of resource speakers, presentation and Q&A, and some announcement. Para simulan ang ating programa, magkakaroon muna tayo ng baselining. Gamit ang inyong browser, just search menti.com at itype ang code na 89238944 or you can scan the QR code na makikita natin sa ating mga screen. Again, pumunta lamang sa menti.com at itype ang code na 89238944. Siyempre, binabati rin po namin ang manonood natin mula sa Facebook Live. Pwede na po tayong pumunta sa ating menti.com at itype ang code na 89238944. Sagutin lamang ang tanong na maaari nyo ring sagutin sa ating comment section. At syempre, habang hinihintay natin sila Z, kamusta ka naman ngayong araw, di ba? Yeah, thank you for that wonderful question. Kamusta nga ba ako ngayong araw? So, I'm fine, I'm okay. Ganyan, charot. Ngayon ay ito yung aking pangalawang pag-host sa ating webinar series. Kaya andun pa rin ang kaba na nararamdaman ko. Ayun, kamusta ka rin naman pala, Martina? Eto, kinakabahan din. Pero kaya natin to. OMG. Parang first time naman natin mag-host. Pero alam ko kakayanin natin to, Z, di ba? Pero may curious lang ako. Since nga yung topic natin right now is research, di ba? Meron ka bang research since second year na tayo? Baka may naiisip ka ng research na pwede nating or pwede mong gawin sa third year. Kasi di ba, pag third year na tayo, yun na yung magre-research tayo. Meron ka na bang naisip na topic, Z? Ayun, napakagandang question about ano yan. Ah, to be honest, ay napag-iisipan, nagkakaroon ng outline, nagkakaroon ng bracket sa lahat ng bagay, iniobserbahan ng mga local, kung ano nga ba yung mga karapat dapat. Ano ba yung mga dapat or hindi naman sa dapat, sabihin na nating magandang itopic pagdating na natin sa research. Pero sabi nga ng ating mga seniors na magbabago rin yun pagtugtong natin ng third year or fourth year. Pero sana naman meron na tayong nabuong goal sa ano natin, sa ating topic, research topic, 'di ba? Pero for me, I think gusto ko mag-focus sa hydrology, o kaya sa air quality, o mga ganun na napaka gandang impact sa ating local. How about you Wow, naman? So, sa akin naman, actually, ano lang siya, feeling ko magbabago pa rin siya. Pero, currently talaga, mas gusto ko yung marine, something related sa marine. Kahit hindi ako marunong lumangoy, pero something related to marine yung gusto ko. So, ewan ko, siguro kasi nung NSI 1, mas na-introduce to nung teacher natin sa NSI 1. And parang nabigyan talaga ako and mas nagkaroon talaga ako ng interest dun sa marine. So, ayun, di ko rin alam kung itutuloy ko siya kasi syempre ang broad din ng marine. So, hindi ko alam kung mapagpapatuloy ko siya pag third year na, di ba? Pero alamin natin sa third year kung mag-GG ba ako sa marine or lalayo tayo ng topic. Pero if you want that research to be go, edi go lang yan. Wala namang haharang dyan. Nasa Yes, sayo lang wala. talaga yan. So, ayun na nga ba? Ano pa ba iba nating pag-uusapan neto? Dahil ang ating mentee, I think madami na tayo sa mentee and I think we can start na for our mentee. Sige. ayan. Okay, go, Z! Alright. Para sa ating katanungan, nasa ang probinsya ka ngayon? O, Nasang nasan ba province ka ba yung mga ngayon? ano na yun? Ayun, Ayan. grabe Cavite agad. Etibak agad. Atipak. Sino ka dyan? Ay, Ay, hello grabe. po. Oh, Ayan. hello. Wow, ang dami.
Hello Laguna, po mga Surigao del Sur. Surigao. Wow, gusto ko diyan makapunta, Surigao. Legit. Like, Uy, Cagayan. hello Wow, po mahaba mga yung Cagayan. Cagayan. Ano 'tong Ade, Etivations? Wow, may Cavite. mga tawag na palas diyan. Other word for Et ng Cavite pala. Oo, ang dami. May Taguig, Kabakan. Saan yung Kabakan? Not familiar. ayun, hello po sa mga taga Yan, ang North dami. Cotabato. Ang layo na narating ng ating ngayon. Yes. May Ilocos Sur din. Grabe, ang layo. Palawan, Bohol. Bahan. Ang dami, grabe. I think next question na tayo. Makikita natin ang dami nating participants ngayon sa ating um, FB Live, 'di ba? So, next question naman tayo. Kung makakapagsalita ang tubig, ano kayang una nitong irereklamo sa atin? Ano nga ba, Z? Wait, Ano nga baka ba? ano I'm so ata. proud. Oh, Oh, wow, I'm hindi so proud. totoo. Wait, Madumi, mabaho. Ayun. Daming plastic. dami. Grabe. Parang totoo talagang nakakapagsalita ang tubig. Medyo naaano ko dito. Ano ba yung alagaan mo ko, please? Ay, Iba na ata oh, yun. iba na yan. Sa tubig Iba pa na ba yan? yun. Waste pollution. Polluted na ako. Awat na AI te. OMG. Totoo lang. Awat na. Paubos na ako. Nakakagulat dito may nag-answer ng Leyte. Totoo po ba mga taga Leyte diyan? Oh my Alam, gosh kayo. ano contamination? I'm so brown. Grabe, hindi na mahal. Uy, tubig lang tayo guys baka parang iba na yung ano nyo ngayon. Parang iba Parang na hindi, ata yun. parang hindi na siya for water. No to Paxilica. Ayun, grabe. Yes. Yes. Okay, next question na tayo. Pero grabe, ang dami Parang nakapagsalita talaga yung tubig. Yes. Okay, para sa ating pangatlong katanungan ay kapag bumuhos ang malakas na ulan sa inyong barangay, ano ang nagiging status ng tapat ng bahay ninyo? Ano nga ba magiging status natin? Oo nga, SpongeBob mode? sinisip-sip agad ng lupa. Well, sa amin Ay, dito sa Imus, pwede nang mamangka. Hindi pa naman, hindi pa. ay hindi Wala ba? pa kami Pero sa pwede ganitong na. level. Pero yung mga karatig na ano ata namin, na city, yung Bacoor, ganun, pwede na silang mamangka, ganun. Ayun, batay sa ating sagot dito, SpongeBob daw, SpongeBob mode. Sino bang sisip-sip? Ay, iba pa yon. Sino ba ang ano ng ating baha? Grabe. San pong lugar yung sinisip-sip agad ng lupa yung tubig? For sure, hindi siya sa lowlands For sure, hindi siya lowland. Okay, bas dumadamit na yung ating pangalawang answer which is the Oh water my God. rapids. Grabe Hmm, talaga. 18. Umahaba si SpongeBob tsaka si Water Rapids, di ba? okay. Ayan. Okay, next question na tayo, guys. Pero ayun, makikita natin yung Water Rapids yung mas mataas. So, for the last question, kung ang climate change ay isang red flag, ano ang biggest red flag na dulot nito sa ating water resources? Grabe. Ano nga ba Oh. ang biggest red flag ng climate change? So, hindi lang tao ang Water may red crisis. flag. Yeah. Kailangan din environment may red flag. Yes, Ano nga ba mga red flags nila? Water ayan. crisis. Oh, Isa good pa lang ata masasagot. answer. Water Water depletion. depletion. Totoo naman. Temperature increases. Water scarcity. Oh my God, grabe. Shortage. Puro tungkol sa tubig. Yes. Mixed Mixed signals. signals. Ibang Parang ano ata ano na yan. siya. Iba Parang na hindi ata na for yan. water. Oh, Water shortage. Oo, pare-parehas sila ng ayan. mga sagot. Weathers, change and rainfall patterns. Oh, tama naman. Totoo. Mhm. I think pare-parehas sila ng sagot. Grabe, ang gagaling ng mga participants natin Alam nila yung mga wordings na ganyan. Grabe. Literal na biggest talaga na red flag sa Mm. ating lugar or sa kanilang lugar, ang mga water depletion, mga Mm. scarcity, like, wow. Temperature din pala, mainit as in ang kanilang nailagay. Sea Totoo. level rise.
Ano naman 'tong manipulator, guys? Grabeng red flag talaga 'yan. Sino ba? Ano ba? Water pa ba yan? Yung climate change pa ba yung may red flag or iba na yan? Ayan, grabe. So, ano, magkakapareha sila ng sagot, no? Mga scarcity, sea level Yeah. rise, yeah. Grabe, pollution. Oh, tama naman, water pollution. Hot of weather. Tubig na sobra at tubig na kulang. Totoo naman. Hyper, Mhm. hyper typhoon formation due to melting of ice. Wow, grabe. Grabe ang sagot. Oh. Ayan, grabe. Nakita naman natin, Z, di ba? Ang daming mga words na binaba. Ang dami talagang red flag ng climate change, di ba? Parang yung iba nga dito, hindi na ata for climate change eh. Parang for personal na siya. So, ayun nga, nakita na natin yung mga kasagutan nila for the climate, for the red flag ng dulot ng climate change sa ating water resource. And I think that's it to wrap up for our menti.com. Syempre, bago natin hintayin, shoutout muna sa ating mga participants. Shoutout po sa Sultan Kudarat State University. Ayun, may nakita ko from Sultan Kudarat State University. Caraga State University, University of Southern Mindanao, Bukidnon State University, and also Cavite State University. Kamusta po? Ayan. So, muling paalala po, mayroon tayong webinar e-certificates. I-comment nyo lamang ang inyong pangalan at universidad sa FB Live comment section and fill in the evaluation form na ibibigay po namin pagkatapos ng webinar. Open ito mamaya hanggang bukas alas 8 ng gabi. Ngunit bago ang lahat, hayaan niyo muna ako na magbigay ng pambungad na pananalita. Naniniwala ba kayo sa kasabihang there's more to what the eyes can see? Yan. Nakikita nyo ngayon at sa inyong screen ang simbolong madalas makita sa bawat pantas episode. Ito ang dapat na motto nating lahat, lalo na tayong mga mag-aaral na agham pangkaligiran. Ito ang simbolo ng holistic approach ng environmental science na tinatawag nating environmental science raised to the E and C. E for ecosystem. Iba't ibang uri ng kapaligiran na meron tayo, gaya ng terrestrial, forest, desert, freshwater, marine, at kung ano-ano pa. C. Oh, C for components. Ito naman yung mga aspeto na bumubuo sa environment. Physical, biological, social, economic, at institutional. In short, hindi lang tayo tumitingin sa kalikasan bilang puno, dagat, o hayop. Tinitignan natin siya ng buo. May science, may tao, may lipunan, at may mga pulisya. Kaya nga, holistic approach. And I believe oras na para makinig at mamangha sa ating research speaker ngayong araw. At ayun na nga, ito na at dadaho na tayo sa pinakatatampok ng hapong ito. Pinakikilala namin sa inyo ang panauhing tagapagsalita ngayong hapon. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Biology, Major in Microbiology, at Master of Science in Environmental Science sa University of the Philippines, Los Baños. Nagtapos din siya ng Doctor of Philosophy and Environmental Science sa State University of New York College of Environmental Science and Forestry. Siya ang kasalukuyang chairperson ng Department of Forestry and Environmental Science sa Cavite State University. At ang kanyang mga interest sa research ay watershed hydrology and watershed management, integrating environmental data science into water and natural resources management, and climate change impacts on water resources. Kaya ano pa nga ba ang hinihintay natin para simulan ng ating webinar ngayong hapon? Let us all formally welcome Doc Amiel Dale L. Cerro. The screen is yours. Maaari na po kayong magsimula. Thank you po! Hi everyone, magandang hapon. Kita na ba yung presentation ko? Yes. Hello, hello sa inyong lahat. Simula sa kaduluduluhan ng Luzon hanggang sa dulo ng Mindanao.
Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa inyong lahat. Una sa lahat ay thank you for attending this afternoon's webinar, Care of PAES. Alam ko, Sabado today, siguro yung iba sa inyo mas preferred matulog o di kaya mag-mall, lalo na yung mga taga Cavite bilang buong linggo kaming inulan. So mas masarap yata mag-mall ngayon, pero I saw na maraming from Cavite today. So maraming salamat for attending, and then also maraming salamat for sa PAES for inviting me na mag-share ng aking experience, in particular in doing environmental research in the local and global setup. So gawin nating kwentuhan lang itong itong presentation na ito ngayong hapon. So binigyan ako ng limang tanong ng PAES or limang guide questions. Number 1, bakit mo pinili ang kursong may kinalaman sa agham pangkaligiran? Number 2, paano nagsimula ang iyong paglalakbay sa pananaliksik sa kalikasan? Number 3, ano ang kasalukuyan mong ginagawang pananaliksik na may kinalaman sa kalikasan? Number 4, ano ang mga hamon at oportunidad na naranasan mo sa iyong pananaliksik sa kalikasan? At number 5, magbigay daw ako ng mga salita ng paghikayat para sa mga estudyanteng nais tahaking ang pananaliksik sa kalikasan. Sagutin natin yung unang tanong. Why did you choose, naging English bigla. Why did you choose environmental science? Bakit mo pinili ang kursong may kinalaman sa agham pangkaligiran? Siguro, dahil gagawin ko nga itong kwento, bibigyan ko kayo ng background about myself. So, formal schooling, but actually, isa to sa mga kwento na never ko yatang nabanggit sa aking mga students. I also had an early exposure to the study of the natural environment. Ito, bata pa lang ako, nag-fieldwork na ako at saka nag-water quality test. Hindi to joke, totoo to. So, yung aking parents, pareho sila, ay nasa academe sila. So, sila ay parehong nag-aral, nagsaliksik about sa environment. Hindi sila environmental science from their bachelor's degree. Sila ay mga agricultural engineers. And then there was a time na nag-graduate studies din sila. So at that time, medyo bata pa ako noon, nasa elementary. So sumasama-sama na ako sa parents ko kapag sila ay nag-field work for their dissertation. So, maaga ako na-expose maaga ako na-expose sa pag-water quality, sa ano yung mga ginagamit na instruments on-site na pwedeng pang-measure ng ano yung quality ng tubig. And then, sumasama-sama talaga ako sa ilog. So, dito pa lang, I believe, looking back, ito na yung nag-start na naging interested talaga ako sa mga water resources. And then, sa formal schooling naman, nag-science high school ako. So, science pa rin ang aking nagustuhan. Natatandaan niyo ba yung mga slam book or mga autograph? Di ba may mga question doon. Ano yung favorite mong subject? Anong favorite book mo? Consistent ako nun palagi. Science ang sinasagot kong subject. Yung Who is Your Crush, siguro nag-iiba-iba yon. Pero pag yung favorite subject, science talaga. And then also, sa high school ko, so nag-science high school kasi ako. So, na-expose na rin ako dun sa pagko-conduct ng thesis. So, meron kami tinatawag back then na baby thesis. And yung naging thesis namin ay production of cement boards. So, gumawa kami ng cement board gawa sa coffee hull. So, dati feeling ko for compliance lang siya dun sa subject namin na research. Pero looking back, parang may connect din pala to sa environmental science. And then since mahal na mahal ko ang science, so nung nag-college ako, nag-decide ako mag-take ng BS Biology sa UP Los Baños. Mainly, marami akong pinagpipilian na courses that time. Kaso nag-decide ako mag-biology because somehow I had plans na siguro baka gusto kong maging medical doctor someday. And then as time passed by, medyo nagbago yung plano ko kasi at some point, feeling ko medyo mabigat or kailangan ng pamalakasan pag ikaw ay magdo-doktor. Feeling ko hindi ko yun kaya. And then I also did not want to put financial burden to my family. So, ang ginawa ko as an alternative, nag-major ako sa microbiology kasi para andun pa rin yung related pa rin siya to health sciences in some ways.
And nag-all course pa rin ako that time. Ibig sabihin, hindi ako na-require mag-thesis noon para matake ko yung mga subjects that would be helpful in case mag-decide pa rin ako na mag-medical doctor. However, that did not happen. And naging microbiologist ako and even in practice. So right after graduating, yung first job ko is as a microbiologist. So naging special projects, quality assurance, validation microbiologist ako sa isang company. Iba-iba yung naging trabaho ko, merong office work, then nalipat din ako dun sa routine na quality assurance work. So dito nahasa yung aking laboratory skills as well as my industry experience. However, at some point, parang nagkaroon ako ng realization. So naisip ko na parang I did not see myself growing doon sa field na yon. So I wanted more opportunities for growth. And sabi ko, parang mas gusto ko ng intersection pa ng environment at saka ng microbiology. And at the same time, ay magkaroon na experience sa teaching and sa research. So in other words, andoon yung ginusto ko mag-shift ng career at mapunta naman sa academe, ay literal na shift. Pero syempre, kung ikaw ay gusto mo sa academe, especially dito sa Pilipinas, at ikaw ay magtatrabaho sa state universities as well as in other higher education institutions, required na ikaw ay masters para ikaw ay magkaroon ng permanent position. So, nag-shift ako from microbiology, biology, hindi naman malayo yung shift. Kasi if you're familiar with environmental science, it's a holistic and then interdisciplinary field siya. So, somehow, may ko-connect mo talaga kung ano yung original field mo. So, nag-decide ako mag-take ng MS Environmental Science and sadly, walang nag-o-offer that time ng environmental microbiology or maybe meron yata sa UP Diliman, hindi ko lang ma-recall kung tama yung naalala ko. And then, check din naman siya kasi I love the nature. And then at the same time, gusto ko talagang mapunta na towards the academe. So I guess ito talaga yung nagsimula na nagbigay sa akin ng iba't ibang opportunities para ma-involve sa environmental research. So kung ikaw ay isang estudyante sa CESAM or dun sa UPLB CESAM, marami sa mga subjects na iti-take mo talaga ay ire-require kang mag-conduct ng case study or research study as a requirement to pass the course. So dito na talaga nagsimula na mag-conduct talaga ng iba't ibang klaseng research related to the environment. So I will give you some examples na naging experience ko. So noong nagma-masters ako, nag-take ako ng ENS 203. So si ENS 203 siya ay Advanced Aquatic Ecology. And then yung buong klase namin, nag-decide kami na gawan natin ng ecological profile yung freshwater and marine resources in Barangay Simlong, Batangas City, Batangas, Philippines. So, pumunta kami doon sa Barangay Simlong and then pinrofile namin starting from marine and freshwater resources nila as well as nag-conducting kami ng key informant interview with some of the members of their community. So, pinrofile namin siya and yun yung naging pinaka-output namin for that class. So, it was both an exposure sa field setting and as well as practice din ng pagsusulat ng mga technical reports. Yung isa pang subject na tinake ko din, na nagkaroon ako ng opportunity to do research, case study siya is ENS 291. So special topics naman siya, every semester ay iba-iba yung nagiging tema ng subject na to. So during that time na tinake ko siya ay on water quality assessment. So apat lang kami sa klase pero we decided na puntahan namin yung isang sikat na falls sa Los Baños, yung Dampalit Falls. And i-assess natin yung suitability niya for primary contact recreation kasi siya ay pinapaliguan ng mga tao. So kahit na siya ay simpleng klase lang ng water quality, so we decided na i-apply natin yung mga theories or yung mga guidelines on how to conduct water quality in actual. So pupunta kami doon and then we did on-site assessment. Yung isa pang klase na also helped me advance sa environmental research is on ENS 242.
Ito naman ay economic valuation for environmental and natural resource system. So this one is close to my heart kasi ito yung naging unang publication ko as part of the academe. So ang naging study ng klase namin is we did measuring households' willingness to pay for water quality restoration for a natural urban lake in the Philippines. To be specific, ang inaral namin ay yung Sampaloc Lake sa San Pablo. Pinag-aralan namin kung how much yung willingness to pay ng mga households doon para ma-restore yung water quality nitong lake na to, such that ma-sustain niya yung iba't ibang ecosystem services na kaya niyang i-provide. And then syempre, kung ikaw ay isang master MS student, ikaw ay required na mag-conduct ng sarili mong thesis. So, ang naging thesis ko that time, since na-develop na talaga na medyo ang nililinyahan ko ay mga water resources, so nag-conduct ako ng environmental assessment and water quality of Balsahan and Kay Alamang rivers of the Labac River System at Naik Cavite, Philippines. So, ito ay, ang pinag-aralan ko ay Naik. So si Naik ay parte siya ng tinatawag nating Labac River watershed sa Cavite, which is isa sa mga major watersheds ng probinsya ng Cavite. So ang ginawa ko naman that time is tatlong aspects. Nag-water quality, nag-measure ng in situ parameters, yung yung required na primary parameters base sa DNR. And then also nagpa-analyze ng ng samples sa laboratory. And then aside sa water quality na aspect, tinignan ko rin kung ano yung knowledge, attitudes, and practices through a household survey doon sa lugar. And then through the survey as well, nag-identify kung ano yung mga current and relevant issues na related sa environment, in particular sa kanilang Balsahan at Kay Alamang rivers. So some of the important findings ay, I would say na yung naging na-obtain na data through my study ay siguro at that time, ito yung mga iilan sa nakapag-produce ng quantitative data talaga kung ano ang water quality noong river na yon doon sa Naik Cavite. So ito yung, hindi ko na to isa-isahin, but basically, long story short, mataas ang total coliform doon sa river na yon sa Naik Cavite. Ang river na yon ay nagde-drain din sa Manila Bay. So medyo andoon yung connection na since ito ay isang river na nagde-drain sa Manila Bay, isa siya sa mga nag-contribute ng pollutants to the bay. And also, as mentioned, I also tried to look into current and relevant issues at that time. And ilan sa mga na-identify would be, siguro naman, sadly common ito sa mga rivers natin, na may mga piggeries and poultry farms sa backyards na hindi regulated. And then also yung lack of self-discipline ng mga households pagdating sa solid waste disposal. So, dyan natapos yung aking MS. And then after ko nga mag-MS ay, edi syempre, lumipat na ako sa academe at ako po ay naging instructor sa Cavite State University, in particular sa Department of Forestry and Environmental Science. So, nung naging instructor ako, I was assigned to teach courses, major and minor courses ng environmental science program. Back during that time, we were a very small department. Ngayon naman ay maliit pa rin kami, pero mas maliit kami dati. Just to give you an idea, parang may batch na 10 lang, around 10 lang yung graduates. Ganon kami kaonte. Pero now, we're happy kasi every first year namin parang at least 2 sections meron na tigpo 40 students. Although hindi napupuno, at least marami-rami kami compared to before. So yung mga tinuturo ko that time is very varied talaga. Pero kumbaga doon na din talaga ako na linya sa pagtuturo ng water quality sa mga students. So halimbawa, dun sa subject na EIA, ako yung nag-handle kapag ang topic ay water. So yung subject na water pollution, ako na rin yung nag-handle. So yung mga natutunan ko from masters coming out of all those research opportunities na kahit case studies lang, tinry kong i-share with my students through the different topics namin doon sa mga subjects na yon. And then aside from teaching, siyempre na-involved na rin ako sa iba't iba pang activities ng department. Kami dito sa Cavite State University, meron kaming annual na araw ng kalikasan na nilook forward talaga naming lahat. So
Pag araw ng kalikasan, marami kaming iba't ibang activities, meron kaming forum, meron kaming earth run at tinatawag naming dagan, meron kaming Quiz Bee, yung longest running environmental quiz contest dito sa Cavite State University, yung tinatawag namin talamikasan. So marami, and then nagsasagip ilog din kami, which is river cleanup. And then of course, kung ikaw ay isang faculty member sa isang university, although depende sa rank, but overall, you will also be required to conduct research as well as extension. So, noong medyo bago-bago pa ako sa university, na-involve na rin ako sa iba't ibang research which were back then assigned to the university or commissioned to the department. So, ang ilan doon is, first is na-involve ako sa environmental impact assessment ng CVSU. So, noong 2017, nag-decide ang Cavite State University to apply for an environmental compliance certificate. So, syempre nag-undergo ng environmental impact assessment. And then, naging part ako ng team. In particular, ako yung nag-oversee doon sa water module. And then, naging partner din namin ang Department of Environment and Natural Resources, particularly yung Provincial Environment and Natural Resources ng Cavite or PENRO. And naging partner namin sila sa pagkukumpleto ng watershed characterization and vulnerability assessment as well as yung crafting ng integrated watershed management plan ng mga watersheds sa Cavite. And dalawa doon is yung na-involve ako, particularly sa Timalan sa Kapasong Kamachile River watersheds. And then sa following years, mas nagkaroon pa rin kami ng mga iba't ibang projects. Nagkaroon kami ng project on surface water assessment and economic feasibility of bulk water supply for the province of Cavite. Malaking program ito, and then yung na-handle ko naman is on surface water quality and pollution sources assessment. And then I was also involved sa climate risk vulnerability assessment of Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. So series ito ng workshop na nag-identify ko ano yung sensitivity, exposure, and adaptive capacity ng mga provinces na ito pagdating sa climate change. So ito naman ay in partnership with the Department of Agriculture. And then meron ako mga almost na mga research way back. Yung isa kong almost is yung mangrove and seagrass rehabilitation in Ternate, Cavite. May interesting story ito in case nakakatulog na kayo at nabobore. Ang interesting story nito ay it was a proposed project na mapopondohan siya ng CVSU. And then yung mga initial fieldwork namin is ginawa namin siya the day before nag-ECQ, yung community quarantine, yung as in bawal nang lumabas. So, the day before, nagtanim kami ng seagrass sa may Maragondon. And then that's it. Bawal na lumabas the following day. And then, meron pa akong isang proposal na almost ginawa ko rin na ituloy into a project. Na-approve na ito, Institutional Greenhouse Gas Inventory of Cavite State University. Ayan, yung dalawang ES dito nag-uusap kanina kung anong topic nila. Baka gusto ninyo. Anyway, almost ko siya kasi at this time, I already needed to leave the country and start with my PhD. So around year 2020 na itong mga project na to na hindi ko na naituloy kasi nga kailangan ko na umalis. So dito ngayon papasok yung usapan na global experience. So paano ba ako nagka-global experience? Nag-PhD ako sa State University of New York, College of Environmental Science and Forestry. And kilala siya as SUNY ESF. So located ito sa Syracuse, New York. Kung nanood kayo ng Spider-Man, siguro ang familiar na New York sa inyo is yung city, yung Manhattan, ganyan, Empire State Building. Hindi yon, hindi doon. So, malaki ang New York. So, pag nag-travel ka, siguro mga around 4 to 5 hours by car towards the north, mararating mo ang Syracuse, New York. So, medyo suburban area na siya ng state of New York. Paano ba ako nagkaroon ng ganitong opportunity to do my PhD in environmental science sa ibang bansa? This was made possible kasi nagkaroon ako ng opportunity to become a scholar under the Fulbright program. Sino ba si Fulbright? Bakit single L lang siya? Single L lang talaga siya, Fulbright. It's a prestigious, quote-unquote, prestigious United States International Educational Exchange Program
that offers grants for study, research, and teaching abroad. So, kaya siya Fulbright program kasi pinangalan siya doon sa founder na single L lang talaga yung Fulbright. So, si Senator J. William Fulbright in 1946. So, it was in year 2019. Hindi ko alam, siguro karamihan sa inyo mga nasa high school pa lang or maybe not even in high school. Nag-apply ako for a PhD or scholarship in PhD. And then syempre sa US yung doon ka mag-aaral sa US. And then in 2019 na natanggap ako as one of the scholars for the batch na aalis on year 2020. Pero as you can recall, ano nangyari noong 2020? Maraming nangyari kung ikaw ay taga Cavite. Ang isang unang nangyari ay sumabog ang Bulkang Taal. At pagkatapos sumabog ng Bulkang Taal, nawalan kami ng klase, sunod-sunod. Nagkaroon naman ng pandemya. But nonetheless, kahit na nagkaroon ng pandemya ay tuloy-tuloy. Ayan, mga face mask na kami sa picture. So tuloy-tuloy lang, 2020, natuloy yung US visa interview kahit medyo may quarantine siya. And then natuloy yung final briefing. And then in September ay umalis ako ng bansa. Kalagitnaan ito ng COVID. It was a very unforgettable experience kasi non-stop flight siya from Manila to New York. 16 hours yata if I'm not mistaken. Nasa economy class ka and then fully booked yung flight. So, dikit-dikit kayo and then naka-face mask, naka-face shield. Bit-bit ko yung face shield na, di ba pinag-face shield tayo dati, no? Yung medyo makakapal pa. So, nakaganon kami for the entire flight. And thankfully, hindi naman ako nagkaroon ng COVID after that. So, at that time, di syempre, andun yung challenge. Paano ka mag-PhD kung may pandemya? Tinuloy ko pa rin kasi long story short, nandun yung risk na ma-forfeit yung scholarship kung hindi ko siya itutuloy. So lumipad pa rin ako and then with the goal na masimulan na yung research ko. So nag-quarantine ako noon and then after my quarantine, ayan, nakalaya na ako pero nag-face mask pa rin since at that time wala pang vaccines. So gusto ko lang din i-share na bakit dito ko piniling mag PhD. Bakit hindi doon sa mga Ivy League, ganyan, sa mga sikat na university. Ang nagustuhan ko sa SUNY SF ay isa siyang maliit na campus. Maliit lang siya na university. Isa siya sa mga campuses ng State University of New York system. Maliit lang ang population niya, pero lahat ng courses na ino-offer dito sa campus na ito, lahat sila ay kumbaga integrated ang environments. For example, environmental engineering, chemistry, lahat 'yon ang pinag-aaralan ay yung aspect na 'yon ng environment. So kumbaga lahat kayo ay andoon yung passion for environmental protection and conservation kahit iba-iba kayo ng courses. Yung mga tinitake nyo ring subjects ay towards better understanding the environment. So at the same time, yung campus is parang malaki siyang exhibit ng mga applications ng iba't ibang environmental solutions. So, para sa akin ay kahit maliit yung population, kahit hindi siya sikat, go ako dito kasi you are surrounded by like-minded people. So, yun yung naging feeling ko that time. And then, it was in year 2021, February 21, 2021 to be specific, second semester ko na ito ng PhD ko, nag-start na akong tumulong sa preparation for the fieldwork ng aking advisors. Yung advisor ko that time, by the way, may dalawa kasing ways paano ka makakapag-aral sa US kung in case interesado kayo. One way is mag-a-apply ka sa mga PhD position that are available. Ipinopost yun usually sa mga website ng mga universities or yung mga professors may website din sila. So pag may PhD positions silang available, i-hire ka nila to do certain research projects. Tapos yun na rin yung PhD mo. Yung naging route ko naman is through a scholarship. So through a Fulbright scholarship, so nag-matching kami with the university who is willing to take me in. At the same time, kung merong advisor na medyo aligned yung aming research interest. So yung research interest na pinresent ko that time is I wanted to learn more about water resources. So may nakamatch naman akong advisor doon sa university rin na napili ko.
So, during 2021, early 2021, wala pang vaccine noon for COVID. But nonetheless, tuloy lang ang buhay. So, nag-start na akong tumulong sa preparation kasi ang arrangement namin ng advisor ko is isasali niya ako dun sa kanyang project na ang mangyayari is pupunta sa ibang state. Yeah, to be specific, pupunta sa Wyoming, USA. Mamaya kukwento ko kung nasaan yung Wyoming. And then pag-aaralan yung basically yung pathways ng waters doon sa isang particular na watershed doon sa lugar na yon. So, hindi ako officially involved doon sa project niya. Sasama lang ako initially for experience sa fieldwork na sa ganong klaseng setting. So, in that regard, pinatulong na rin niya ako sa preparations for that fieldwork. So that was February 2021. First time kong maka-encounter ng isang water level logger. So ito nakikita niyo sa picture. Ang purpose niyan is pwede mo yung iwanan sa ilalim ng tubig and kaya niyang i-measure yung water level. And then continuously, tapos kukunin mo na lang siya kung kailan mo kailangan, tapos ilalag niya sa computer yung measurements ng water level. So sabi ko, wow, doon lang ako nakakita ng ganon. And then March 2021, naging available na yung COVID-19 vaccine na roll out na rin siya to the general public. So at that time, nagkaroon ako ng opportunity na makakuha agad ng COVID-19 shot. So doon na rin nag-start na malesen yung restrictions regarding sa pagpunta sa campus, sa classes, sa pag-conduct na research, etc. And yun nga lang, nagkaroon ako ng matinding bad news. April 2021, yung advisor ko biglang nagsabi na siya ay aalis sa university. Kung ikaw ay isang PhD student, medyo big deal ito. Lalo na kung iyong funding ay nakasalalay sa iyong advisor. But thankfully, may nahanap siya na sasalo nung kanyang project. And still, ang naging arrangement ay tuloy pa rin yung pag-join ko sa fieldwork ng project na yon. So tuloy-tuloy lang. And then during the summer break ay nagtuloy-tuloy din kami sa preparation for the fieldwork. Ang gusto kong i-share dito ay nakakahiya mga aminin. Ito yung first time na nakaranas kong gumamit ng drill. Drill para magbutas ng mga PVC pipes. So ang purpose ng PVC pipes na to, ikukwento ko later. But also during this time, finally, nagkaroon na rin kami ng opportunity to go out sa field para talaga ma-experience, or actually itong picture na to, practice to in preparation for our fieldwork. So may ganun silang klaseng approach pagdating sa mga preparations for fieldwork. Nag-practice kami para maging familiar kami dun sa mga gagamitin naming instruments. Yan. And then, ito na yung saan kami napadpad, saan kami pumunta. So, this is in Wyoming, USA. So, nagkaroon ako, yung funded project na tinutukoy ko, na advisor ko na umalis, na nilipat niya sa iba, ay yung, it's in Wyoming. And then nagka-opportunity ako to experience fieldwork in a very different environment in comparison to New York. So, si Wyoming kasi is towards the west siya, and then yung kanya environment is very hot and very dry. So medyo ibang-iba siya. So nagstay kami doon 2 weeks in July 2021 and then another 2 weeks in August. And then we studied yung tinatawag na Beaver Dam analogs. And then what's interesting about this is noong una sasama lang ako para maka-experience ng fieldwork. But eventually, this became the first chapter of my PhD dissertation. Yun naman yung sunod kong ikukwento sa inyo. So, as mentioned, yung what was supposed to be the join lang ako sa fieldwork, na translate siya into the first chapter of my dissertation. Iba-iba kasi ang structure ng PhD program depende sa university and sa country. In the case of United States, ang common ay required kang gumawa ng 3 chapters. Hindi ito yung intro, RRL at methods. Iba pa yon. Ito ay 3 studies basically. So each chapter ay 1 study, independent study. Para yun yung requirement, at least 3 for the PhD program. Pag masters ay I believe isa lang. Anyway, so naging first chapter siya ng aking PhD dissertation, which is on investigating hydrologic processes across scales. So ito ay yung approach na ay from stream reaches to large watersheds.
So, yung motivation nitong PhD dissertation na to is yung nagtatay together ng tatlong chapters ko is actually climate change, which as we all know ay the long-term shifts in the Earth's temperature and average weather pattern. So, we know that climate change is caused by both natural factors and human activities that contribute GHGs to the atmosphere. And sila yung mga gases responsible for what we call the greenhouse effect. And familiar tayong lahat dito kung tayo mga environmental science students, but for those who are not, ito yung process wherein the greenhouse gases trap some of the heat na nire-radiate ni Earth back to the atmosphere. And this actually was responsible for keeping our planet warm and at a temperature suitable for life. However, in the recent decades, there has been an increase sa concentration nitong greenhouse gases in the atmosphere, mainly because of human activities. And we can actually see the evidence sa mga long-term monitoring done by NOAA on the concentrations of these gases. And they all show an upward trend from the period they started to be monitored. And ano ba yung nangyayari when there is an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere? So, naka-experience tayo ng enhanced greenhouse effect. So, the presence of more molecules of greenhouse gases means more heat na natatrap inside the atmosphere. And we can actually see yung evidence that niyan, kasi yung mga analysis done by NASA on the trend of global temperature anomaly, which tells us how much warmer or colder a year is compared to the long-term average. So from their analysis, we see an increasing trend sa temperature anomaly. And nung year 2023, yung annual average anomaly was at 1.17 degrees Celsius. So it's also important to note then na hindi lang si NASA yung gumagawa ng ganitong analysis, pero nagmamatch yung kanilang findings. And anong connect nito sa thesis ko? So yung increasing trend in global temperature has effects on the hydrologic cycle. In particular, warmer surfaces increase evaporation, and warmer air is also capable of holding more moisture. So this increase in evaporation is, however, not well understood. And merong uncertainty on what it controls. And generally, when there is more moisture in the air, there will also be increase in precipitation. Ang tanong lang is this true in all places? Siyempre, ang sagot ay no. Kasi mainly because we have circulation patterns that drive kung saan bumabagsak ang precipitation. And now, itong changing air temperatures will also change these patterns. So for instance, sa US, some areas will be drier and other parts are expected to be wetter. So there's also a concern on what type of precipitation will fall. Rain ba yan? Snow ba yan? Which may be critical sa ibang regions noong bansa. Ayan. So, okay. So with these changes in the water cycle, there becomes a question, how is precipitation then partitioned into evapotranspiration and discharge? This also leads to the bigger concern on water availability. So dun sa research na ginawa namin, we were particularly interested dito sa partitioning na ito and looking at possibly maximizing discharge through increased storage of water, specifically using beaver dam analogs, which is a restoration tool, widely used siya na restoration tool in Western USA. And then we also want to understand what is going on with evapotranspiration by looking at their trends and controls in Eastern USA and Central USA. Ayan. So ito yung parang naging pinaka-framework ng aking PhD dissertation. So again, tatlong chapters yung ni-require for my PhD. And isa-isahin natin, quickly lang, kung ano yung mga laman ng bawat chapter na yun. Yung unang chapter, siguro ito yung pinaka-magiging interesting for all of you. Kasi ito talaga yung naging heavy ang fieldwork na ginawa namin. So as mentioned, yung advisor ko na maalis, nagkaroon siya ng project na na-involve ako sa fieldwork noon. And then eventually, yung involvement ko is naging part na rin ng PhD dissertation ko. So it was in Lander, Wyoming. So merong watershed doon, and then yung lugar mismo ng Wyoming has a semi-arid climate. So ang kanyang precipitation is just around 380 millimeters per year in comparison sa average ng Pilipinas na
nakakaabot tayo around 2,400 millimeters. And do you know how much yung bumagsak na because of the habagat nitong nakaraan? Anyway, so yung hydrograph sa lugar na to is snow melt driven. So meron siyang snow na natutunaw during the spring. And itong lugar na to is actively managed by yung tinatawag na The Nature Conservancy, TNC. And actually, ang purpose of this place is for livestock ranch. And historically, ito na interesting part. Itong lugar na to ay shaped by the presence of beavers. So kung napanood nyo na yung pelikulang Hoppers, siguro ay familiar kayo sa mga beaver. Wala naman ako nakitang beaver nung ako ay nandoon. Pero where there are beavers, there would be beaver dams. So yung mga beaver dams, they are built by beavers to create a pond na yung where they can build a beaver lodge to live in dun sa ginagawa nilang mismong dam. Yung purpose ng beaver dam pagdating sa hydrological aspect is it can dampen high flows na nangyayari during snow melt as well as low flows kapag masyado namang tuyong-tuyo yung lugar. They can store and redirect water into the floodplain and then they can also raise the water table. Yun nga lang, may sad story si beaver doon sa lugar. Pinalayas yung mga beaver. Ayun, maraming ways para magpalayas ng beaver, pero pinalayas sila. Yun ang short story doon. And simula nung, bakit sila pinalayas? Sila ay kinonsider as nuisance kasi nagpuputol sila ng puno. Tapos, pag bumagsak yung puno along the waterway, nagpo-flooding doon sa lugar. So, for some people, nuisance yun. No? Hindi yun maganda. So, pinalayas ang mga beaver. Tinanggal sila doon sa lugar na to. And simula nung tinanggal sila, nagkaroon ng channel scouring, bank erosion and incision, tapos bumaba yung riparian water table, at nagkakaroon ng riparian vegetation dry out during late summer. So in other words, nagkaroon ng negative consequences yung pagtanggal ng mga beavers. So ito nga pala ang itsura ng isang natural beaver dam. Ayan na, masinsin na masinsin yung pagkakagawa sa dam na yan. And dahil masinsin yan, kaya niya talagang mag-pull ng water doon sa kanyang likod. And then, usually, makikita niyo yung beaver sa loob na yan. But this one is an abandoned beaver dam na yan. Kahit kumatok ako, walang lalabas na beaver dyan. And ang naging solution is something like this. Yan. So, the solution and to improve the resilience to future high and low flows ay nag-construct ng mga beaver dam analogs or BDAs for short. Hindi ako yung gumawa nito, pero ito ay common na restoration tool doon sa lugar. And they are presumed to reduce stream power and promote aggradation of incised streams and modify water levels and alter subsurface flow paths. So, kumbaga kaya niyang imimik yung trabaho ng tunay na beaver dam. So, yun yung purpose. Ginagaya yung structure para mamimik yung effects ng natural beaver dam. So, nangyari doon sa site, sa study area, is that nagkaroon ng, long story short, naglagay ng about 40 plus na beaver dam analog, sunod-sunod. At that was a quite unique setup. Parang yun lang so far ang may ganong klaseng setup na napakaraming beaver dam analog ang nilagay. Ito, bawat red dito sa mapa ay beaver dam analog. So, merong before magdagdag ng beaver dam analogs, parang 4 lang yung presently nandun. And then nagdagdag pa ng mas marami hanggang sa umabot ng 40 plus yung beaver dam analog. So the setup presented a unique opportunity sa amin to observe their impacts and understand kung talaga bang they can change stream hydrologic processes and to what extent. So paano ba natin malalaman kung kaya i-change ng BDAs yung stream hydrologic processes? So one way is to measure yung tinatawag nating vertical hydraulic gradient or VHG. Dito na pumapasok yung lagi kong kinukwento na hindi naman ako engineer or hydrologist, pero ito yung pinag-aralan ko. So it was a struggle for me at the start, pero syempre andun ka na eh. So kailangan matutunan mo talaga siya. Anyway, so we can measure VHGs by inserting itong mga dinrill ko na PVC. Ang tawag sa kanila ay mini piezometers. So, i-insert mo siya sa stream bed. Sounds easy, pero mahirap actually yan, especially kung mabato yung ilalim ng iyong stream. So, ilan ang nilagay namin? Around roughly 1.2 kilometers yung distance or yung stream stretch namin. Naglagay kami ng about 105 na ganito. 10 meters apart approximately. So medyo madami-dami siya at naging masakit sa katawan
yung aming ginawa. Nilagay namin siya sa middle of the channel in the hopes of understanding kung saan papunta yung tubig, nasaan papunta yung gradients. And yun na nga, our goal was to measure the VHG. So ito yung formula niya and yung concept behind. So hindi ko na to masyadong i-detail. So this is, by measuring the VHG, pwede mong malaman kung yung stream mo ba ay gaining or losing stream. Pag sinabi natin gaining stream, papasok doon sa stream mo yung tubig. Losing naman is palabas siya, kumbaga papunta siya sa ilalim or sa aquifer mo. So gusto naming malaman kasi again, this was a livestock ranch. So, ang priority nila is malago yung vegetation nila. So, para lumago yung vegetation, dapat yung tubig mapapunta towards the floodplain. Pero now that they put a sequence of BDA, saan kaya talaga papunta yung water? Ayun. So, to cut the very long story is, yung naging major findings namin ay majority ng VHGs ay negative pre and post installation. So, yung stream na yun pala talaga is a losing stream even before nag-install pa kami ng BDA. So yung tubig, ang direction is pababa towards the aquifer. And then meron lang slight negative increase after nagkaroon ng BDA, na mas marami pang BDA. So in terms of controls, ano yung drivers ng ganong klaseng finding? As there was no definitive explanatory variable, pero after mag-install ng maraming BDAs, it seems to be na yung water level gradient established by the BDA ang nagda-drive ng vertical hydraulic gradient. So, ibig sabihin, kung gaano kataas yung Beaver Dam analog at gaano kataas yung tubig na nakikreate niya, yung difference niya from the next step, yun nagko-control. Anyway, so I don't want to bore you with the details of that. Tatlo yung study na pinagawa para matapos na yung PhD. Yung second and third chapter, medyo naglaylo na ako sa fieldwork. So, nangyari naman dito is, I wanted to look at the precipitation naman. Again, climate change yung nagtatay together nitong studies na to. This time, evapotranspiration naman yung gusto kong maintindihan. In particular, ay ano yung mga trends ng evapotranspiration within the United States. Kasi nga, ang pinaka-connection nito to climate change is that yung water cycle intensification, that can also be seen through increased rates in evapotranspiration and other components of the water cycle. So, I wanted to see kung meron ba talagang ganoong trend. And anong nangyari dito is I basically gathered data from 190 watersheds across eastern United States. What is good about my situation is maraming watersheds man yan, small to medium watersheds. What is so nice ay lahat nung ginamit ko ay publicly available data. Parang sana all talaga na ganun din dito sa Pilipinas. Lahat publicly available. What was left for me to do, parang simple lang yung pagkakasabi ko pero it took me months to do my workflow, is to build the workflow dun sa, particularly sa R, using R programming. Kasi it's going to be a cycle of downloading the same data, analyzing for across 190 watersheds. So, isa sa mga skills na develop ko talaga during my PhD is on using R and programming. So, lots of coding and programming happened, and then I gathered data para mabuo ko yung water balance and makompute ko yung evapotranspiration for the 190 watersheds. And for the third chapter, kung ano yung naging finding ko ng second chapter na main driver, which is summer precipitation, in-apply ko lang siya basically. And then extended naman the sites towards central USA. This time, 651 na yung sites. And then ninarrow down ko na lang. Doon sa chapter to kasi I use different precipitation products para ma-compute ko yung water balance, evapotranspiration. So what was publicly available ay mga precipitation data as well as discharge data. Ito ay mga long-term data sets. So talagang 40, 30 years, they are available. Kung meron mang gaps, di syempre there are means to fill in the gaps. But that was basically the story. I just had to understand ano yung trends in evapotranspiration and what were the controls. So napakaraming coding ito at programming na wala naman akong background prior to becoming a PhD student. I did not take any computer science course or subject. As in, dun ko lang din natutunan
kung paano mag-programming. And then it turns out, interested din pala ako sa kanya. So parang naging favorite ko na rin siya na tool kasi marami siyang kayang gawin. Even spatial analysis na usually we use QGIS or ArcGIS, kaya siyang gawin using our programming. So what's also nice about it is nagiging reproducible yung ating research, which is actually kasama siya doon sa open science na idea na when you are publishing results, dapat yung naging workflow mo ng analysis is also available for people to see so they can verify kung tama ba yung ginawa mo or not. So that one way to achieve that is by using reproducible workflows, and that is possible through programming. And so it basically yung 4 na taon ng pag-PhD boiled down to these 2 conclusions, yung aking 3 chapters. So how can BDAs be used for climate change adaptation? So it turns out they can increase net stream loss, and this will reduce stream flow but can increase water availability in the riparian zone, which aligns with the goal noong ranch na dapat ay masustain yung water available doon sa kanilang floodplains para may vegetation yung kanilang mga cattles. On the other hand, for chapters 2 and 3 is climate change increasing hydrologic intensification. ET is increasing in both study regions sa eastern US as well as in central US, indicating intensification. However, yung annual variability in the water balance, evapotranspiration, we found that it's mostly strongly related to summer precipitation, not temperature. Na theoretically ay sa temperature yung tinuturong dahilan kung bakit nag-i-intensify ang evapotranspiration. From our data, it turns out na summer precipitation siya. To be more specific, yung amount na precipitation during the months of June, July, August, September. And then short-term changes sa water availability also influence evapotranspiration. Siguro, I mean, ang dami nung sinabi ko, but basically, what I really want to also share is yung pag-PhD, that is just another path para ikaw ay maka-experience ng environmental research. But aside from teaching you environmental related skills, important tools, I think one of the rewards talaga pag ikaw ay nagdudo ng research on the environment is you undergo through a lot of self-learning, a lot of trial and error, but plenty of mentoring. In my case especially. I was actually lucky kasi medyo mabait yung PhD advisor na sumalo sa akin pagkatapos ako iwanan ng original kong PhD advisor. And let me just share, nagpunta ako sa US not also to be just a PhD student. So through the Fulbright Scholarship, yung classification kasi namin is we are cultural exchange students. So hindi lang kami pupunta ng US para mag-aral, but we also have to learn about iba't ibang klaseng culture. And naging platform ko yon to be involved sa mga international activities. Like for example, na-involve ako sa aming International Student Association where I met a lot of people coming from different places. So, ito yung mga nagturo sa akin ng mga lessons that go beyond the classroom. Na for example, may mga practices that are okay with other cultures. Akala natin dahil tayo sa Pilipinas, pangit yun or mali yun, pero it turns out okay lang yun sa kanila. Kumbaga, it became my way para maging tatagaluin ko na para maging less judgmental sa mundo. And it's one of the soft skills that you can actually develop then, aside from learning skills that are important for doing environmental research. And so much for that. Parang naubos na yata ang oras, pasensya na. Lipat na tayo sa question number 3, pero don't worry, maiksi na lang yung mga sagot ko for 3, 4, and 5. Current work on environmental research. Ano ang mga kasalukuyan mong ginagawang pananaliksik na may kinalaman sa kalikasan? So, kababalik ko lang sa CBSU. Specifically, bumalik lang ako noong February 2026. So, it's been more than a year, pero again, kakabalik ko lang. So, nung bumalik ako, syempre, it's been, nawala ako for almost 4.5 years. So, malaking bagay din yon yung matagal akong nawala kasi kinailangan ko ulit matutunan kung paano nga ba ulit maging faculty sa Cavite State University.
And then siyempre, at the present, marami na rin kaming mga ibang priorities na siyempre dapat ay unahin naming gawin. So, as of now ay wala pa akong sarili kong research. Although nandun yung pressure na PhD graduate ka, so dapat nagli-lead ka ng research. Darating tayo diyan soon, and nape-pressure na talaga ako na aking mga kasamahan sa department. Anyway, but our priorities right now are doing research on these fields. Meron kaming right now ongoing na ecosystem and community approach in the coral reef and fisheries management in the coastal areas of Ternate, Cavite, Philippines. So meron kasing goal to establish a locally managed protected marine protected area doon sa lugar. And then syempre, kailangan mo rin munang i-assess muna yung lugar to give you enough data that will help you identify saan ba talaga okay i-locate yon. And ano din yung pulso ng community towards it. And then also, as I have mentioned earlier, nagkaroon na ng EIA ang CBSU even way back 2017 pa. Pero it has been a long time since then. Marami na nagbago. So kaya dapat lang na mag-request na mag-conduct ulit ng environmental impact assessment, including yung mga new facilities inside the university. So at the present, involved tayo doon, and hindi lang yung main campus yung ini-EIA namin at the moment. So we're also doing it for the satellite campuses ng Cavite State University. And of course, pagbalik instructor ka, balik faculty ka, balik na rin yung involvement sa student research. And then I'm very happy na I had the opportunity to help a few students finish their undergraduate thesis. So 4 din yung na-assign sa akin nitong pagkabalik ko. So yung topics nila ay on willingness to pay, and yung isa ay dengue hotspots, yung isa naman ay estimation of water supply and demand sa Cavite, and then the other one is on shoreline change analysis. So although student research lang ito, hindi yun lang. So research pa rin siya, at legit na research pa rin yan. And I'm very happy na I had the opportunity to help the students. Okay, fourth question. Ayan, challenges and opportunities in environmental research. Yung mga opportunities, I believe na present ko na earlier eh. So, pwede kang pursue ng graduate studies kung saan mas may expose ka to environmental research. And then, pwede ka rin seek ng scholarships para mas lumawak mas-support yung studies mo, at the same time lumawak yung network mo through that scholarship. So maraming opportunities para magkaroon ka ng experience sa environmental research. So ang gagawin ko dito ay focus na lang sa challenges. I believe, sa lahat-lahat ng na-experience ko sa challenges sa pag-conduct ng research, it boils down to 2 Fs. Para silang nag-start with letter F. Hindi na ako magpapahula kasi naubos na yung oras natin. Yung unang F at yung pangalawang F ay funding and facilities. Ito naman ay common talaga to na problem. Even actually in the US, not all institutions, not all professors would have sufficient funding. Nangyayari din talaga siya. Although masasabi kong medyo parang mas malala dito sa Pilipinas. Pero it's a reality that always challenges ang ating any environmental research. So funding, meron namang pera, yun lang ay minsan mahirap kung paano kailan darating sa yung pera, kailan, at paano mo siya makukuha. So meron tayong mga napakaraming administrative processes dito sa Pilipinas na until now, to be really honest, ay isa sa mga parts na ayoko talaga pagdating sa pagko-conduct ng research. Yung ang dami-daming admin work. Anyway, I don't want to discourage people to conduct research because of that. And then yung sunod naman ay facilities. Hindi lang to basta facilities, well-equipped facilities. So, we need laboratories, we need spaces to conduct research and to collaborate with other people. And sometimes lacking tayo sa mga ganito. Merong spaces pero may facility ba? Is it also conducive for the activity that you want? So, ito yung dalawang Fs na matagal ko nang nakikita as challenges. And then lastly,
Hi, some words of motivation and encouragement. Ito ay base lang din sa aking experience. You don't have to agree with me. But ito ang ilan sa mga meme para sa inyong lahat. But bago nyo tingnan yung meme, I want to share na from my experience, research is actually a process of humility. You quickly realize how much you do not know. And it's okay to not know things. Okay lang yun. Mas okay na yung tanggap mo sa sarili mo na hindi mo alam lahat. Parang mas madali yun kaysa dun sa hindi mo matanggap na hindi mo alam. Yan. So, kasama yon pagdating sa pagko-conduct ng research. Greater flexibility but more independence, sorry. Lots of self-learning and trial and error. So, ganun talaga. Um, Trial and error. Try and try until you succeed. Try and try until you succeed. And failure is always part of scientific progress. Dapat marunong tayong tanggapin na ang negative result is also a result. Hindi natin kailangan ipuwersa na dapat yung p-value mo is less than 0.05 para siya ay significant. So, not significant result is also a result and we have to accept that. And hindi siya failure, yun yung gusto kong sabihin. Communication matters as much as knowledge. So, especially sa environmental science na tayo ay often we work with other people kasi interdisciplinary approach. From my experience, hindi pwede na sinasolo mo yung alam mo. Kailangan i-communicate mo siya kasi baka in the end ay walang mangyari sa gusto ninyong marating. So, communication, hindi lang sapat yung alam mo or marunong ka, marami kang alam. Kailangan ikino-communicate mo rin siya. And hindi nakakahiyang i-communicate kung mali din pala yung alam mo. So, ganun talaga yung process of research. And interdisciplinary thinking is powerful. Strength natin ito sa environmental science. Marami tayong pwedeng maka-work na iba't ibang klase ng tao. Ako, yung PhD ko, puro mga engineers yung naging ka-work ko. And my advisor, engineering ang background. Yung committee members ko, engineering. Lahat sila very strong. Ang knowledge on hydrology, geology, all of those, I did not have a good background when I started sa PhD. Pero that's really how it goes. May times na hindi mo strength yung pag-aaralan mo, pero you're partnered or you're working with people who are good at it. You just have to be willing to learn. Willingness to learn talaga yun minsan. May mga tao na feeling nila pag nagtatanong sila ay nakakababa yun. Hindi dapat ganun yung ating mindset. Okay lang magtanong, okay lang na hindi mo alam ang sagot. And it's okay na you don't have any idea on what you are doing. And siguro for the younger ones in the audience, it really matters to find a good mentor. Mentorship shapes research success. Totoo ito, especially sa PhD. Even in graduate school, master's and PhD, malaking factor kung sino ang advisor mo. Kung yung advisor mo ba helps you to grow professionally and also personally. Malaking bagay siya kasi it can somehow help shape yung feelings mo towards research. Kung magugustuhan mo ba ang pag-research or hindi kasi parang lagi na lang puro challenges because of this person and that person. So I hope you find good mentors along your journey. So, yun yung mga gusto ko lang i-share. Napahaba siya, pasensya na, parang umabot yata ako ng 1 oras. Again, maraming salamat for this opportunity to share my experience. Pasensya na kung na-info overload kayo or nakulangan kayo sa information. But you can reach out to me kung meron pa kayong gustong itanong. My email is here, alcero@cbsu.edu.ph. So, yun lang. And maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po, Doc Amiel, sa mga na-share niyo pong information. So, talagang ang dami po naming na nakuhang information, sobrang dami, lalo na sa journey niyo po from bachelor to your PhD, and also um grabe yung grabe yung naranasan ni Doc Amiel during the
journey niya sa PhD niya from lalo na nung pandemic, if tama po ako, pandemic po kayo nag-PhD, so grabe rin talaga yung struggle nun. Tapos actually ang dami ko pong na-notes. Feeling ko sobrang dami kong info nakuha po sa discussion niyo po, and ang dami ko ring natutunan, lalo na as someone, yun nga, kanina rin nasabi ko po na ang interest ko is more on marine po, mga water. So, ang dami ko ring natutunan, lalo na po nung mga diniscuss nyo po, yung mga research nyo po, and nakita ko rin talaga na ang research nyo po ay more on water din talaga. I think naging factor din po na sobrang exposed po talaga kayo nung bata kayo. Nakita ko rin kanina, ang daming, grabe, bata pa lang, ang dami nang naranasan. So, I think nag-shape din po talaga yon para malaman kung ano ba yung gusto mo nung lumaki ka na po. Tapos, I think pinaka gusto ko rin po nakwento nyo or yung part na nag-share din po kayo kung paano yung sa scholarship. Syempre, grabe yung process ng scholarship nyo. Kasi nga, yun nga, pandemic po. Tapos, ayun, as someone din na medyo may interest mag-master, ganon, after grad, kahit ang early pa, kahit second year pa lang po ako. Pero ayun po, it's a good thing na na-share din po yung journey nyo sa scholarship nyo po, lalo na nung ibang bansa din po yung, sa ibang bansa din po kayo nag-scholarship and also nag-school sa PhD nyo. So, it's a good thing din po. And also, I think pinaka tumatak sa akin yung words of encouragement nyo po, kasi yung isa doon is try and try until you succeed. Kasi totoo naman na sa research din kasi talaga, totoo yun na hindi mo makukuha agad, hindi agad-agad na successful yung research mo, 'di ba? So, you need to have a lot of patience, you need to try talaga para makuha yung gusto mong result. Hindi man yung gusto, pero yung result na makukuha mo dun sa research mo. And also, dun po sa communication, I think napaka-importante rin talaga ng communication, lalo na sa ibang bansa rin po kayo nag-PhD. I think baka may language barrier. Pero, ayun, yung naging siguro yung mahirap. Pero, yun nga, alam naman natin kung gaano ka-importante yung communication po. Kasi nga, ayun, mas ma-express nyo pa and mas ma-share nyo po yung interest nyo in a certain thing with your research po. Tapos, I think yung sa mentorship din po, as someone din, hindi sa research, pero I think it is a really good thing na maghahanap ka po ng good mentor sa kahit hindi sa research, kahit sa isang bagay, kahit ngayon lang. Kasi po ako personally, naging magandang factor din po na meron po akong mga mentor sa like mga senior ko po. Actually, kino-consider ko pong mentor yung mga senior ko po sa pagde-decide ko sa mga bagay-bagay. So, ayun po, naniniwala na talaga ako dun sa sinabi niyo po na find the good mentor, kasi talagang makakatulong po siya sa inyo. Makakatulong talaga siya sa pagde-decide mo, sa iisip mo ng mga bagay-bagay po. And then, I think yun lang po. Ang dami po talagang information, lalo na dun sa research. Tapos, medyo na-excite din po ako, lalo na dun sa Beaver Dams. So, first time ko lang po marinig yan. So, medyo nakuha niyo po yung interest ko kasi first time ko nga po siyang marinig. So, ayun, parang gusto kong mag-search about doon kasi hindi rin naman, I think di lang ako, feeling ko makaka-relate din po yung mga other nanonood sa FB Live about dun sa topic na yun kasi feeling ko first time talaga siya. Ayun lang naman po sa akin. So, ayun, thank you so much po sa pag-share ng mga naranasan niyo po during your bachelor to PhD po. Ayan, go Z! Ayan. So, maraming salamat, Tina. So, sa mga nasaad or sinabi ni Tina, which is same lang kami, napakaraming learnings talaga. May mga tawag dito, mga words na kinakapa ng utak ko pa. Like, wow! Like, wow, napapawaw na lang mamaha ako sa lahat ng nangyayari kanina. Kasi bago lang siya sa akin. Ayun nga, umpisahin natin na hindi po ako naging STEM student. So, ICT ako. So, parang may mga new learning ako na natutunan, lalo na yung mga science. Since pagkabata pa nga lang, science din yung natutunan ko. And
Until now, nag-shift lang po yung narating ko sa buhay, napunta sa ICT, pero nagbalik pa rin into science. So, napakaganda at tawag dito, anong tawag doon? Basta nag-ano siya na nag-broad ng aking learnings when it comes to science. So, yun lamang po. So, muli, maraming salamat po, Dr. Amiel. Napakarami po naming natutunan sa webinar natin ngayong hapon. At sigurado ako na ang ating mga tagapagpakinig din ay kagaya ko na maraming katanungan. Oh. Kung kaya't sa pagkakataong ito, bigyan naman natin ng pansin ang mga katanungan mula sa ating mga manunood. Maaari nyo nang ilagay sa inyong katanungan sa ating comment section upang mabigyang linaw ito ng ating paunahing tagapagsalita. Reminders lamang po, para sa ating tagapagsubaybay sa Zoom, you can raise your hand and let the moderators recognize you, or you can type it in our Zoom chat box. At para naman po sa mga manunood ng Facebook Live, maaari po ninyong gamitin ang ating comment section para sa ating katanungan. At syempre, habang nag-iisip ang ating mga tagapanood ng kani-kanilang mga katanungan, nais po naming tawagin ang napakasipag at masigasig na Vice President for Advocacy ng PAES, si Patricia May R. Recania. Hello po. Thank you, Tina, and thank you, C. Isang makakalikasang araw po sa ating mga participants, and especially, hello po again, Dr. Amiel. I am Patricia from Merduga State University at ako po ang magiging tagapamagitang talakayan. Meron na po tayong mga tanong mula sa ating mga registrants. So, kung ready na po kayo, Dr. Amiel, ready na din po ang ating mga participants na saluhin po ang inyong mga environmental wisdom. Kumbaga, sisimulan na po natin ang ating talastasan, aka extension po ng ating kwentuhan. Para po sa ating unang tanong, what environmental research gap do you think are currently overlooked both locally and globally? Ano po kaya yung mga paksang nangangailangan pa ng mas malalim na pansin ngayon? May maganda akong sagot dyan. Actually, depende to kung nasang university kayo or saan kayo nag-aaral. Pero nung nag-PhD kasi ako, namulat ako sa mga maraming bagay, in other words. Again, yung pinag-aralan ko university, very similar siya sa characteristics, not in the temperature or weather whatsoever, pero similar siya sa Cavite State University, situation namin sa department. In a way na it's a small community, and then lahat kayo ay really towards the environment yung pinag-aaralan. Ang isa talaga sa mga na-shock ako na sabi ko talaga, bakit hindi namin to alam nung tinake ko yung subject na yon at natutunan ko siya, is integrating data science talaga sa in better understanding trends and controls in different environmental parameters. In particular, nagulat ako kasi parang normal doon sa university na pinag-aralan ko na gumagamit sila ng napakaraming data analysis tools. Isa lang yung R programming na nabanggit ko earlier. Na para bang normal sa kanila na marunong sila mag-programming. Kahit hindi ganun kagaling, but they know the workflow. Nasabi ko, it's an open software, kahit sino pwedeng i-download yon. Especially now na, you can use ChatGPT to help you troubleshoot your code. Na nung time ko, wala pa masyadong ganun, so hirap na hirap ako. Pero andun yung opportunity to explore these kinds of tools. So I think yun yung hindi pa masyado nagagamit natin sa environmental research at the undergraduate level. However, ang isa ko namang naging dilemma doon ay, sige, marunong ka mag-programming, pero ano yung data na ipoprogram mo? Kasi meron tayong lack of data, publicly available data dito sa Pilipinas, which is the reality na meron talaga tayo. But nonetheless, it's one of the skills na sana ay kung alam ko may ganito dati, ay isa na to sa mga pinush ko siguro na maging parte ng curriculum ng BS Environmental Science namin. I think that's one overlooked field. And then again, depende ito sa ano yung strength ng inyong university. Dito sa amin, sa Cavite State University, since kami ay nasa upland, malayo kami sa dagat. But fortunately, we have an expert na mahusay talaga sa
Marine and Coastal Resources. So, before he came sa department, karamihan talaga sa mga studies namin is more on watersheds. And then, nung dumating siya, saka lang kami nag-expand sa marine and coastal. So, nakukumpleto na namin yung ridge to reef concept ng environmental science. So, again, depende yun sa strength ng inyong university. But in our case, yun yung mga nakikita kong areas na kailangan pa ng push pa. Thank you so much po, Dr. Amiel. Sa amin din po yung data science, medyo na-introduce na po siya ng aming research methods na teacher. Pero hindi ko din pa namin siya mag-grasp bilang mga third year. Kasi yung background nga po, wala pang ibang students na makapag-guide din sa amin na, ay, ito yung masusundan natin. So, ayun nga po, I think that's one. Thank you so much for highlighting that po. Kasunod po nito ay tungkol naman po sa student participation and skills. Para po sa ating mga estudyante, what skills, experience, and knowledge should environmental science students develop while still in college to become successful professionals and have the opportunity to work internationally? Dalawa agad yung pumasok sa isip ko nung narinig ko yung tanong mo. Yung una is more on soft skills ito. Yung mga hard skills kasi pwede mong matutunan yan. Maraming tutorials sa internet that will tell you how to use different instruments, different equipment. Andiyan na lahat ng documentation niya. Pero pagdating sa soft skills, I believe napaka-importante na ikaw ay meron ka talagang willingness to learn. Nabanggit ko to doon sa motivational slide ko earlier. Yung willingness to learn talaga is a big thing. Pagdating kasi sa environmental science, we have to accept na hindi lahat ay magiging specialization natin. Napakalawak kasi ng environmental science eh. So kumbaga, yung 4 years mo sa college can only teach you so much of a little bit of everything, kumbaga. And then, kung hindi ka willing to learn, ay hanggang doon lang talaga ang iyong mararating. So, kailangan talaga ay meron kang willingness to learn. Yung pangalawa kong naisip ay nawala sa utak ko right now. Pero I believe it's somewhere along, okay, flexibility. Yon. Maraming ide-demand na skills from you kapag ikaw ay isang environmental science graduate. Na from my experience nga, grabe nung ang expectation ay kailangan may alam ka sa strong yung background mo sa hydrology, sa environmental engineering. Lahat yun wala ako. Pero kumbaga, andoon yung flexibility. Katay na ito ng willingness to learn eh. Yung flexibility mo in situations that you have to adjust to other people kasi ganito yung gusto nilang mangyari. Or you have to adjust doon sa situation. For example, field work ito. Imbis na manlumo ka kasi umuulan, hindi ka makapag-water quality, hindi ka makapag-data gathering. You accept that, well, you're studying the nature, talagang variable yan. So, kailangan flexible ka and ready to adapt. Ayun. So, I think yun yung mga soft skills na dapat ay ma-nurture natin as people na nagsistudy na environmental science. Thank you po, Dr. Amel. Ngayon ko lang po na-realize na, oo nga, relevant na alam natin sa sarili natin. Hindi lang kung ano ba yung hard skills na pwede nating i-contribute, kundi pati na din yung mga soft skills. Kasi parang siya yung foundation. Kasi di ka din magiging okay sa hard skills mo kung yung mga soft skills ba ay hindi established. Thank you so much po for that. For our third question, tungkol naman po ito sa application ng research sa bansa. So, how can environmental researchers bridge the gap between scientific research and actual environmental policies and community-based solutions, particularly in addressing the local environmental issues in the Philippines? One word na sagot dyan ay communication. Marami sa atin ay tumitigil sa summary conclusions and recommendations on paper, on technical report, on undergraduate thesis. Dapat ay dinudugtungan talaga natin siya. That is why sa mga universities, meron kami tinatawag na research and extension continuum. So yung mga products namin or outputs sa research should really be communicated to the communities kung sino talaga yung dapat na beneficiaries ng results ng research mo. Yun kasi yung way para talagang
ma-appreciate nila yung kino-conduct nating mga studies, and at the same time dun nagsisimula yung mga conversation, na ano ba yung dapat gawin, ano yung mga policies na dapat ay mangyari in response to this research finding. So, communication talaga siya. Kailangan ay maidugtong mo, hindi lang nasa papel yung iyong ginawa, kundi mai-communicate mo siya verbally doon sa mga nangangailangan talaga ng results ng iyong study. Thank you so much po, Doc Amiel. Naalala ko lang po before nung first year ako kasi parang pinag-observe ako sa research conference ng mga fourth year, third year. Tapos tanong nung prof namin, papayag ka ba na maiisang tabi lang yung paper ninyo? Like, hindi siya makakadating sa mga community. Yes. Oo, siguro as a starter kapag may opportunity ka to present in conferences, go. Go for it. Although ang malimit na kaharap mo doon ay mga tao din from the academe who know your language, naiintindihan nila yung language mo. Pero you have to stretch it a bit out more na dapat doon talaga sa communities. Especially yung sino yung pinagkuhanan mo ng data. Halimbawa, ikaw ay social survey. Kinuhanan mo sila ng data, balikan mo rin sila. Ikwento mo sa kanila ano yung resulta at saka ano yung implications ng iyong ginawang pag-aaral na na-involve sila. So, kailangan ibalik natin to the community. Thank you po, ma'am. For our fourth question, 5 lang naman po yung question Sure. natin. Pinagsama ko na po yung may ire-recommend po ba kayo na research topics, and what can you advise for those students who are planning to do their research this academic year na po, especially if they struggle in research? Sino Tapos may nagtanong mga yan? Taga CBSE ba yan? ay actually po halos lahat from all around the Philippines, parang pare-pare. Okay. Okay, let me just share with you. I think magandang practice kung meron kayong student organization sa inyong university. May ginawa kasi yung sa amin, Salinlahi yung pangalan ng student organization namin, na nagkaroon sila ng orientation about how to choose your thesis topic, parang ganon. So, in-invite nila yung mga graduates nila na nagpa-share sila kung ano yung kinonduct nila. And then they also ask the faculty to share some insights. So, wala akong isang sagot kung ano yung okay na thesis topic. Kasi sa tingin ko, again, depende yan sa una, ano yung mga priority ng university ninyo. Bawat university, meron tayong mga tinatawag na research agenda. So, dapat kalinya. Kasi ibig sabihin, yun yung na-identify ng strength ng university ninyo. Na doon talaga kayo, say for example, may funding or may facilities that can support those kinds of study. At saka yun talaga yung parang identity ng university ninyo in terms of research. So, pwedeng doon ka magsimula at tingnan mo kung ano yung agenda ng iyong university. Sa tingin mo, saang aspect ka makakontribute. Marami yan normally. And dito sa amin sa Cavite State University, isang aspect lang yung sa environment doon. So, marami pa yon. And then, ang isa ko pang advice is to look at the faculty members that you have in your department. Kasi syempre, itong undergraduate thesis, kahit na sabihin na ito ay undergraduate lang, research yan. Yan ay tutulong mag-define kung magiging ano ka as an environmental science person pagka-graduate mo. So, it will always be helpful to look kung ano yung mga available na expertise na meron kayo sa department. Kasi syempre, magiging mahirap kung yung gusto mo i-conduct ay walang makakatulong sa'yo or makaka-guide sa'yo na gawin yon. So, minsan wala doon sa mga expertise yung gusto mo, pero sometimes you have to accept na ito yung available right now. And you're limited by time para ikaw ay makagraduate on time. So, syempre, ano lang yan, siguro yung interest mo talaga, kung hindi mo siya magawa right now, i-reserve mo siya for a later time. Kung ikaw naman talaga ay nakikita mo ang direction mo as an environmental researcher. So, again, play with the strengths ng yung university as well as yung faculty expertise na meron kayo. At the same time, consider din yung mabigat na usapan tayo, finances. Yan. Hanggang saan ang kaya mong sagutin pagdating sa pagko-conduct ng study. Baka kasi maging mitya pa yan ng pag-aaway nyo ng magulang nyo o kaya ng iyong thesis mate. So, yun yung mga some consideration. Kaya wala akong may sagot na direkta anong magandang thesis topic. Pero kung yan ay estudyante ng CBS yung nagtanong, huwag kayong mag-alala. May time tayo para mag-usap about that. Lagi naman natin ginagawa yon.
At saka alam niyo naman yung process natin dito ng accept and reject na thesis topics. Anyway, so I guess hanggang advice lang muna ako on how to narrow down your thesis ideas. Thank you po, Doc. Naalala ko lang po, thankfully din sa university namin kapag may yung mga teachers sinasabi nila since mga third year kami na kung ito yung naisip niyong topic, you think this is the one for you, pwede niyo akong kontakin kasi ito yung niche ko, pwede ko kayong matulungan. Yan, sobrang Yes, thankful po oo. sa mga ganang na Yes, huwag kayong teacher. mahihiyang kumausap ng inyong faculty. Yung iba kasi natatakot, yung iba natatakot sa'kin, kakainin ko ba kayo? Wag kayong mahihiyang lumapit and actually especially kung may plano kayong mag-proceed sa graduate studies, kailangan makilala kayong mabuti ng mga instructors ninyo kasi diyan kayo hingi ng mga recommendation letter. So, one way to, refine your environmental research skills is kung yung thesis topic mo talaga is, okey siya at saka well-guided ka through it. So, isang way talaga is to establish good relationship, professional relationship with your faculty mentors, 'yan. Yes po, sobrang ano lang talaga nung may connection ka din especially kung maga-masteral. Hmm, Nag-take note na po yung mga taga CVSU. oo, hindi naman ako Magme-message yung na po yun instructor sila. nila sa subject na 'yan, eh. May environmental, research writing yung mga 'yan on their 3rd year, na ang process diyan is, I mean, tama ba? Ano yung interest ninyo and then, behind the scenes we match yung mga nililista ninyong interest sa faculty, expertise, and then kung doable ba talaga siya. Kasi mamaya hindi kayo maka-graduate dahil dun sa gusto ninyong gawin kasi masyado siyang matagal i-conduct, so maraming factors. Pero yun nga, always play with the strengths ng iyong, university and department. Ayan, thank you po Doc Amiel. Para naman po sa ating huling mga katanungan, isa na lang pala talaga siya. We're curious po, for you, ano yung mga main pros and cons kapag graduate studies sa Philippines versus abroad? Pros and cons. Magkaiba ang approach to graduate studies sa ibang bansa at saka sa Pilipinas. That's the first thing to know. Dito sa Pilipinas ay, sa masters, hopefully you find a scholarship that can help support you. Kung ikaw ay self-supporting ay which is yun yung nagiging, way nung iba kasi they cannot afford to do a full-time study. Normally kasi 'pag nag-scholarship ka kailangan maging full-time student ka, mag-aaral ka talaga kasi ikaw nga ay pinapaaral. And, we have to acknowledge na not all, those who want to go to the graduate studies can do that na mag full-time. So, normally nagiging self-supporting sila. So, medyo mabigat yon kapag gano'n, kapag ikaw ay walang, scholarship. Ikaw lang talaga yung, magsu-sustain sa iyong pagte-take ng coursework and then eventually, sa thesis. And then, pros and cons, kung sa ibang bansa maraming, from my experience, maraming napaka-challenging maging isang international student. Kung, gusto niyo talagang, actually nakalimutan ko 'to banggitin earlier. Some people may question bakit ka sa US PhD, eh, iba naman yung environment doon kaysa sa Pilipinas. Nakaranas ka ng snow do'n, winter, spring, summer, fall, aanhin mo yun sa Pilipinas. Hindi naman yun yung hinabol ko doon, eh, yung hinabol ko talaga doon is yung mentorship at saka yung experience sa ibang, environment. Pero yun, maraming challenges kapag ikaw ay isang international student. Una doon is malayo ka sa iyong home turf, sa kung saan comfortable ka talaga. Dun pa lang, may struggles na pagdating doon. Ako naman is just to be really honest, hindi ako masyadong nag-struggle doon kasi sanay ako mag-isa. Sanay ako sa mga kumbaga college pa lang nagdo-dorm ako. Kumbaga hindi big deal sa'kin ang malayo sa pamilya, pero it turns out ibang usapan din pala kung ito ay hundred of miles away. So medyo may gano'n ding klaseng struggle tapos pandemic pa, 'di ba? Anyway, so being an international student has a lot of challenges. Andiyan yung language barrier, pero thankfully kasama ang English sa ating laging pinag-aaralan. So kahit barok ka mag-English, naiintindihan yung English mo. Pero what if yung mga kausap mo ay from other countries? So may mga language barriers din talaga. And then siyempre you have to be familiar with their culture. And then hindi din mawawala diyan yung discrimination, microaggressions, may mga gano'n din na factors which can actually affect
yung pag-aaral mo at saka yung iyong mindset towards completing your degree. I guess yun yung cons pagdating sa choosing to do a study in the other countries. Pero ang maging malaking pros naman doon is ma-expose ka to a different environment. And then marami kang ma-experience na hindi mo akalain na may ganun pala na ito yung wala sa atin dito sa Pilipinas na hopefully ay magkaroon tayo or kung hindi man magkaroon ay mai-share mo sa kapwa Pilipino mo. So yun yung I guess yun yung pros and cons kapag on the international na route ang pinili mo pagdating sa graduate studies. Pag naman sa Pilipinas ka lang, the pros would be you're familiar with the environment. Na alam mo kung ano talagang kailangan yan. You're much more familiar with the people around. So hindi ka rin yung challenges pagdating sa fieldwork, pagdating sa conducting the research itself is hindi ka mangangapa kasi you already know what to expect dito sa Pilipinas. So I guess yun yung some of the things that I can think of right now. Thank you so much po, Dr. Amiel. Medyo may nag-aano din kasi na mga people na nag-encourage, 'di ba, na "Uy, dito sa ano, mag-masters ka," ganyan. So, medyo exciting pero nakakatakot din at the same time. Maraming salamat po, Dr. Amiel, sa pagtugon sa aming mga tanong, mga ever curious na participants po. Tiyak na malaki ang maitutulong nito sa aming career at research journey. Back to you, Tina and Z. Yan. Sa tingin ko, at yun lamang ang ating mga katanungan. Naway nasagot lahat ng ating tagapagsalita ang mga katanungan nito. At ito naman ninyong naunawaan. So, Dr. Amiel, meron po ba tayong encouragement, inspirational, or motivation words po? Isa pa ulit round words of encouragement. Hindi, siguro emphasize ko lang talaga, again, environmental science is a very broad discipline. Maybe mahihirapan ka to find your niche within it, but alam mo yon, just go with the flow, be willing to learn, be flexible. Matatagpuan mo rin kung ano talaga yung lugar mo dito sa napaka-broad na field natin na environmental science. And always keep in mind, ang isa sa core value natin sa environmental science ay interdisciplinary thinking plus holistic approach. Yon ang uniqueness natin against the others, and that is also our strength. So play with that, and again, always just be willing to learn. Wag mahihiyang magtanong, wag mahihiyang kapag hindi alam ang isang bagay. That's totally okay, and just keep on going. Ayan. Again po, thank you so much po, Dr. Amiel. Kami ay lubos na nagagalak at nasisiyahan na pinaunlakan niyo kami ngayong hapon na ito sa kabila ng napakarami niyo pong gawain. Ayan, upang ating kilalanin ang pagdalo at pagbabahagi niyo po sa amin ngayong hapon na ito, ibinibigay po ng PAES itong Certificate of Appreciation bilang pasasalamat sa ating panahuing tagapagsalita ngayong hapon. So, the Certificate of Appreciation is hereby given to Amiel Dale L. Serra, PhD, in recognition for her valuable contribution as a resource speaker in PANTAS environmental research in the global and local setup. Given this 22nd day of August 2026, care of UPLB School of Environmental Science and Management, Laguna, Philippines. Signed by Kendrick Nico L. Farinilo, MSc, President and Founder of PAES. Muli, maraming salamat po, Doc Amiel. Thank you so much, Paes. And before I forget to mention, I'm very happy na may Paes. Kasi nung umalis ako, wala pa to eh. So I'm really happy na meron ng network even for the undergraduate students. Before kasi meron lang Philippine Network of Educators for the Environment or PNEE. Pero now it's really nice to see na merong malaking network for the students. So hopefully magtuloy-tuloy and i-continue natin yung mga collaborative activities natin. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po muli. Para sa karagdagang anunsiyos, amin muling hinihikayat ang mga local na organisasyon na interesadong maging parte ng PAES. Lumapit lamang at mag-message sa Facebook page ng PAES upang malaman ang proseso para maging miyembro ng ating organisasyon.
At syempre, para sa mga susunod na aktibidad ng PAES, ikinatutuwa naming i-anunsyo sa inyo na gaganapin muli ang CSID Leadership Training, Freshman Fiesta, PAES General Assembly, Regional Meeting, at ito ay susundan ng Pantas Webinar sa buwan ng Oktubre, kaya abangan! So Yes, much abangan excited. natin. Yay! Lalo na ang Freshman Fiesta, partner. Okay, ayan. Muling paalala lamang sa ating evaluation form ay bukas lamang mula ngayon hanggang bukas ng 8:00 ng gabi. Kaya naman, sa ating pagtatapos, amin pong iiwan itong quote na ito. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. So this highlights that while skills and knowledge are important, the ethical choices individual make about their work and its impact on the environment ultimately define their character and commitment to sustainability. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga dumalo at nakinig. Sana ay meron kayong natutuhan. Muli ako si Martina Victoria M. Cabrera. At ako naman si Zarina Zane P. Barrios, ang inyong host sa Pantas 2026. Dahil pong salamat. Ang Pink Kanunay sa susunod muli. Thank you po!